Sino dito yung nakakaalam ng candy na ang pangalan ay dynamite? Sarap nun, di ba? Pag nasa Pilipinas ka. Ang kulay ng packaging niya, siguro si Tina hindi niya alam yon kasi hindi siya doon sa Pilipinas, no? Hindi siya doon lumaki. So dynamite, ang packaging niya is color light blue. Tama? Tapos, ang candy mismo is color white. Tama? Tapos, kapag kinain mo yung dynamite, minty yung flavor. Tapos habang tumatagal, habang kinakain mo yung candy, magugulat ka, biglang nag-break. Tapos may nalasahan kang panibagong lasa. Tama? Which is yung chocolate sa loob ng mint. Amen? Tama? Natikman nyo na yun. Amen? And same thing with the word of the Lord. Same thing with the word of God. Ang salita mo na Panginoon is yung parang candy ng dynamite. Kung titignan natin, binabasa natin siya paulit-ulit. For God so loved the world, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Paulit-ulit, amen, yung lasa, parang dynamite na yung candy is, yun at yun din yung lasang natitikman mo. But, as you meditate the Word of God, habang pinapatagal mo at ninanamnam mo yung salita ng Panginoon, kahit yung lasa is pare-pareho lang, darating yung pagkakataon na may panibagong revelation. Amen. The word of the Lord is new every morning. Bago siya every morning. Amen. So kung yung babasahin natin ngayon, kasi the topic that we will discuss is very, very familiar verses. Malamang alam nyo na kung ano yung storya. Malamang ano yung revelation. Pero ngayong gabing ito, ang ipagpe-pray natin sa Panginoon, hindi yung mint yung maramdaman natin at malasahan natin, kundi yung chocolate sa loob ng verse. Amen. So itong pag-aaralan natin ngayon, napakaganda po ng message ng Panginoon. And another testimony, kasi this kind of message, is ito yung klase ng message na hindi ako. Amen? Kasi pag ako ang nagtuturo is parang more on Mommy Grace more Mommy Grace, more on Pastor Bob na very, very light, na more inspirational. Amen? Yung medyo nakakaiyak ng konti. Amen? Yung mga kapag humihina na yung boses, tapos biglang, alam mo yun, yung may iyak ka na. Ganun yung forte ko. Amen. Si Tina, yung forte niya, instructional, inspirational din. Amen. Pero ako talaga is more on talaga yung parang malumanay ba. Amen. And this message is really not my forte. Kaya lalong kinakabahan Kasi hindi ko to forte. Amen. So our message for tonight is yung unang pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sino dito yung nakakilala kung sino yung mga unang tinawag? Amen? So basahin natin. Sabi po dito sa Matthew chapter 4 verse 18 to 20. Ayan, gumagana ba to? Ay, hindi pala naka-on. Ayan. So sabi po dito, ay wala akong reader. Pwede ba magkaroon ng reader? Kasi wala po si Maria, wala rin si May. So anyone who would like to volunteer? Ayan, si Ate Eya. Sige, habang inintay natin si Eya. So sabi po dito, one day, as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, He saw two brothers. Sino daw nakita niya? Dalawang magkapatid. Which is si Simon yung isa, also called Peter, and then si Andrew. Throwing a net into the water, for they fished for a living. Itong dalawa magkapatid na ito ay mga mangingisda. Hindi lang basta-basta mangingisda, kundi trained na mangingisda. Ito na yung kanilang isinasapamuhay. Amen? Kung ang trabaho mo ngayon is secretary ka for 8 years, malamang kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo na yung trabaho na yan. Amen? Kung nurse ka for 25 years, amen, malamang kahit hindi mo makita yung ugat na, kahit hindi masyadong visible yung ugat, isang pitik lang sa'yo yan, tusok na yan. Amen? Same thing with this fisherman. Sila po is born fisherman. Talagang matitindi itong mga to. Amen? Alam nila kung ano yung ginagawa nila. Amen? Alam nila kung ano yung trabaho nila. So sabi dito, Jesus called out to them, "Come and follow me. I will show you how to fish people." And they left their nets at once and followed Him. Kung titignan natin yung Matthew chapter 4 alone, sabi dito, the moment na tinawag ng Panginoon si Simon at si Andrew, they left their nets at once and followed Him. Kung ikaw is panibagong magbabasa ng Biblia, tapos nasa Book of Matthew ka pa lang, mapapatunong ka. Kaya dapat pag nagbabasa ka ng Bible, kailangan marami kang question.
dapat parang ang bata nagbabasa, kailangan maintindihan mo talaga lahat. Kasi kung mababasa mo tong verse na to, before that verse, sa Matthew chapter 3, si Jesus is binaptized. Amen? Binaptize ni John the Baptist. And then sa simula ng chapter 4, doon siya tinest ng kalaban sa wilderness. Tapos biglang ito na, nagpakita ang Panginoon sa Sea of Galilee at tinawag niya si Simon and Andrew. Kumbaga, ang Panginoong Diyos ay nagsisimula pa lang yung ministry. Wala pang masyado siyang nagagawa, wala pang masyadong nakakilala sa Kanya. Pero itong si Andrew at si Peter, nung tinawag sila ng Diyos, agad-agad binitawan nila kung ano yung kinabubuhay nila at sumunod sila sa Panginoon. And very, very strange kung iisipin ninyo. Grabe, ganun kaagad yung pananampalataya nila. Teka lang, kilala ba nila kung sino yung tumawag sa kanila? Kasi tayo kilala natin. Amen? Alam natin na yung tumawag sa kanila is yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Pero itong dalawang to, paano yun? Isang salita lang, grabe naman yung faith ng dalawang to. Isang salita lang, bigla na silang nag-follow. Tapos kung babasahin mo lang to, Matthew chapter 4, hindi mo talaga may intindihan. Kasi ito lang talaga yun. And then after that, nag-ministry na yung Lord. That's why whenever you read the Bible, especially if ikaw is nasa 4 gospel, you need to read kung meron ba tong kahalintulad or kaparallel sa ibang mga gospel in order for you to easily understand. Amen? Kasi yung kasagutan pala, bakit ganyan kalalim yung pananampalataya nila? Bakit agad-agad sumunod sila kahit wala pa silang nakikita sa verse na, sa chapter na to? Kasi pala ang magkikwento sa atin ay si Luke. One of the gospel din sa Bible. So si Luke, iskinwento niya kung paano umabot yung pananampalataya ni Peter at ni Andrew sa sitwasyon na to. Amen? So ito yung babasahin natin ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo na whenever we do our devotion, dapat marami kang question. Amen? Lord, bakit ganun? Paano nangyari yun? Hindi ka naman nila kilala pero bigla nilang iniwan lahat at sumunod sila sa'yo. Amen? So ngayon mag-iisip ka, paano nangyari yun? Then mag-meditate ka. And then mag-search ka, and then magbabasa ka, okay, nalaman ko na. Nasa ibang book pala. Nasa Book of Luke pala. Amen? So dito, ito yung pinaka-main story natin. Ang unang pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Amen? At ang response ng mga disciples sa pinakahuli ng storya natin is yung silang lahat or si Simon is binitiwan niya yung kanyang nets. Iniwan niya yung kanyang ikinabubuhay at sumunod siya sa Diyos. Yun yung pinaka-ending. Inuunahan ko na yung ending. Amen? So yun yung mangyayari. So basahin po natin yung Luke chapter 5 verses 1 to 2. Teya, pakibasa. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Amen! Dito pa lang sa unang dalawang verses, magkaiba na. Meron ng dagdag na information. Kanina, ang Panginoong Jesus nasa Sea of Galilee, naglalakad, nakita niya si Simon, nakita niya si Andrew, tapos tinawag niya si Simon at si Andrew na sumama kayo sa akin, tapos sumama agad sila Simon and Andrew. Pero meron pa pala dito. Amen, sa Book of Luke, sabi dito, yes, Jesus was standing by the lake of Gennesaret, ito rin ay Sea of Galilee. The people were crowding around him and listening to the word of God. So dito, ang Panginoong Diyos ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, ng salita niya mismo. Amen? He saw at the water's edge 2 boats left by the fishermen who were washing their nets. Amen? Kung nabasa mo yung Book of Matthew, fishermen who were washing their nets, nandun to kanina. So, ibig sabihin, ito ay si Simon. Ito ay sila Simon. Amen? Nakikita nyo yung kung paano binabasa yung salita ng Panginoon? So, ito silang dalawa. Amen? So, sila is naghuhugas ng kanilang net. Amen? Tapos nakita ng Panginoon yung mga boat nila na nagtuturo ng Word of God sa mga tao. So, Luke 5, verse 3. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Amen. So ngayon, nung nakita ng Panginoong Jesus yung dalawang bangka at pinepress siya ng mga tao, sobrang dami ng tao nung nagtuturo siya, nagkaroon siya ng idea. Amen. Ang ginawa niya is, he got into one of the boats.
pumili siya sa isa sa dalawang bangka na nakita niya. And asked him to put out a little from shore. Sino yung tinanong niya? Si Simon or si Peter. Amen? So sabi niya, Peter, pwede mo bang ilagay yung bangka a little from the shore? Then he sat down and taught the people from the boat. So ngayon, yung boat o yung bangka is parang naging pulpito ng Panginoong Jesus. Kung saan dun siya umupo at nagturo siya ng Word of God. Amen? Napaka-detailed ni Luke. Amen? Kung sa Matthew kanina, wala itong mga to. This one is very detailed. Amen? Sino dito yung nakabasa na ng storya? Amen? At alam nyo na kung ano yung mangyayari. But then again, ang titignan natin, ang nanamnamin natin is yung chocolate sa loob. Amen? Yun yung titignan natin. So sabi po dito, verse 4, dire-diretso tayo. Go, Tia. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Amen. So ngayon, nung tapos na yung Panginoong Jesus na mag-declare o magsalita ng salita ng Panginoon or ng kanyang salita, inutusan niya si Simon or si Peter na pumunta sa pinakamalalim na parte ng tubig and let down the nets for a catch. Amen? Itong mga panahong ito po ay isang umaga. Ang mga fisherman, kapag yan ay nangingisda, hindi po yan sa umaga. Amen? Ang mga fisherman ay nangingisda sa gabi. Tapos sa umaga, kapag tapos nilang mangisda, doon sila naglilinis ng kanilang mga lambat. Kasi nga ginamit nila nung gabi. Amen? So itong mga fisherman na to, tapos na sila sa kanilang trabaho. Kasi nakaparada na yung mga bangka. Tama? At naghugas na sila ng kanilang mga lambat. Pero ang Panginoong Jesus, inutusan si Peter na pumunta sa pinakamalalim na parte ng lawa at i-cast ang kanyang mga lambat. Amen? Simon answered. Anong sabi ni Simon? "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." Amen. So ngayon, itong mga mangingisda na to, again sabi ko sa inyo, yung mga mangingisda na to ay trained. Hindi to basta-basta, gising na lang, mangingisda sila. Amen? Yung dati taga-bangko sila, bigla na lang mangingisda. Hindi po, ito ay mula umpisa, ito na yung kanilang trabaho. They were trained fishermen. So alam nila na kapag walang huli, wala talagang huli. Amen? Sabi ni Simon, "Master, we've worked hard all night." Buong gabi kaming nagtatrabaho. Buong gabi kaming umiikot. Buong gabi kaming nag-iintay na merong isda na mabingwit. Pero wala kaming nabingwit kahit isa. Amen? You get the story? But sabi ni Simon, "But because you say so, dahil sinabi mo, I will let down the nets." Amen. Verse 6 to 7. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both so full that they began to sink. Amen. So ito na yung storya na alam natin at familiar tayo. Tama? Familiar tayo sa story na to. Nung ginawa ni Pedro or ginawa ni Simon or ni Peter, yung pinapagawa ng Panginoon, pumunta siya sa deep water, kinas niya yung kanyang lambat, and such a great number of fish was caught. Napakaraming huli. Amen? Sa sobrang dami, their nets began to break. Gaano karami yun? Amen po? Gaano karami yun? Na pati yung mismong lambat ay parang mapupunit na sa sobrang bigat at sa sobrang dami na nahuli nila. So ang ginawa nila, since sobrang dami ng kanilang huli, they signaled their partners in the other boat to come and help them. Kasi sobrang dami na, so humingi sila ng tulong. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Wow, amen. Sobrang dami nito. Kanina, nagbe-break lang yung mga lambat. Ngayon, halos palubog na yung bangka sa sobrang daming isda na kanilang nahuli. Amen?
unti-unti ko lang pinanamnam natin yung storya bago natin tignan kung ano yung revelation ng Panginoon. Amen? Next verse. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished, and at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Amen. So kanina, nung binasa natin yung Book of Matthew, meron tayong tanong. Paano umabot yung pananampalataya ni Pedro at ni Andrew ng ganun kabilis? Na sumunod sila agad sa Diyos. Amen? Nung tinawag sila sa Book of Matthew na binasa natin kanina, eto pala yung sagot. Because they saw a great miracle. Amen? Nakita sila ng isang malaking milagro. Amen? Isang circumstance na hindi basta-basta. Isang sitwasyon na hindi nila nakikita sa normal lang na araw. Amen? And when Simon Peter saw the miracle, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. Panginoon, layuan mo ako because I am a sinful man." Amen? And he and all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Amen? So, si Peter ngayon is nagkaroon ng kanyang realization that he was a sinful man before the presence of God. The moment that he saw the miracle, bigla niya nakita at nakilala niya yung sarili niya. Amen? Next verse. Last verse. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Amen. So sabi ng Panginoong Yesus, Peter, huwag kang matakot. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on the shore, left everything, and followed him. Ito na yung ending. Amen? Because of the great miracle, nagkaroon ng realization at nagkaroon ng pagkilala si Peter at si Andrew kung sino yung Diyos na nasa harapan nila. So now we understand bakit sila dumating sa ganong point ng desisyon nila sa buhay. Amen? So sabi dito, they left everything and followed him. Amen? So the title again, the title of the message for tonight is nasa next slide na. So ngayong gabing ito, we will talk about the calling or discipleship. Kaya sabi ko kanina, this is really not my thing. Pang Pastor Bob tong thing na to, amen? Calling and discipleship. Amen? Kay Pastor Bob to amen? Pero ito yung binigay ng Panginoon sa atin ngayong gabing ito. Amen? Sino dito naniniwala na gaya ni Peter, sila ay tinawag ng Diyos? Taas ang kamay. Amen? Sino dito naniniwala na ang purpose mo dito sa mundong ito is hindi lang basta magtrabaho sa company na meron ka, kundi magtrabaho para sa ministry ng Diyos? Taas niyong kamay. Amen? Lahat tayo ay tinawag. The moment na umupo ka sa upuan na yan, the mere fact na nasa sitwasyon ka or nasa upuan kang yan, ibig sabihin, tinawag ka ng Diyos. Amen? Yung fact pa lang na dumadating ka every cell group, every prayer meeting, every Saturday or Friday service at umuupo ka dyan, ibig sabihin, tinawag ka ng Diyos. Hindi ang cell group leader mo ang tumawag sa'yo. Ginamit lang yung cell group leader mo para tawagan ka. Amen? But ang Diyos ang tumawag sa'yo. So tonight, we will discuss about our calling. Binigyan tayo ng Panginoon na calling. Ano yung calling na yon? To fish people. To become fishers of men. That is the calling. Amen? Yun yung ginagawa natin, ang mission at vision ng simbahang ito. Ang magdala ng mga kaluluwa sa presensya ng Diyos. Amen? And the title for our message for tonight is, what does God need? Sa calling na meron ka, sa pagtawag ng Panginoon sa iyo, ano ang kailangan ng Diyos sa iyo at sa akin? Amen? Panginoon, tinawag mo ako. Ano ang kailangan mo? At yun yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Most of the time,
kapag tayo is nakakita ng isang miracle sa isang story sa Bible, ang preaching agad is all about prosperity. Amen? Kung yung pinasa natin kanina is, uy, grabe no, from nothing, biglang nagkaroon sila ng large number of fish. Amen? So we can say that our God really provides. Amen? Na walang-wala ka man ngayon, pero pag sinabi ng Diyos, magkakaroon ka. Amen? Yun yung usual na preaching natin whenever we hear or whenever we see a miracle happening in the Bible. Amen? All about prosperity, all about what God is doing sa buhay natin. But this time, in this preaching, in this message, titignan natin kung ano ang kailangan ng Diyos sa iyo at sa akin. And meron lang akong 4 na ibibigay ngayong gabi. 4 na points lang. 4 na kailangan lang ng Diyos sa iyo sa paglakad mo sa calling mo. Amen? Number 1. Sabi po dito, sa Luke chapter 5 verse 3, He got into one of the boats. Ang Panginoong Diyos, nung siya'y naglalakad, nung siya'y nagtuturo ng mga tao at nagbibigay ng salita ng Panginoon, meron siyang nakitang mga bangka. At yung bangkang yon ay pagmamay-ari ni Simon. Kapag ikaw ay mangingisda, hindi mo pwedeng tanggalin sa sistema mo ang lambat at ang bangka. Amen? So bilang isang mangingisda, ang kayamanan mo ay yung lambat mo. Kasi kung wala kang lambat, wala kang mahuhuling isda. At kaakibat ng kayamanan mo na lambat bilang isang mangingisda, kayamanan mo rin ang bangka mo. Kasi kung wala kang bangka, paano ka pupunta sa dagat at sa lawa at mangingisda? Amen? So we can all agree na ang bangka ay personal na kayamanan ni Pedro. Amen? And in our calling, the first thing na kailangan ng Diyos sa iyo para sa paglakad mo ng calling mo, He needs your boat. Kailangan ng Panginoon yung kayamanan na meron ka. Kailangan ng Panginoon yung bagay na ipagmamalaki mo sa buhay mo. Yan yung unang kailangan ng Diyos sa paglakad mo sa calling mo. Amen? Kung ikaw ay may asawa, bangka mo yan. Kayamanan mo yan. Amen? So kapag bangka mo yan, kayamanan mo yan, you need to give it to the Lord. Amen? Kung anong meron ka, kailangan mong ibigay sa ating Diyos. Kailangan mong ipagamit sa ating Panginoon. That is the first thing na kailangan ng Diyos sa calling mo. So now we need to search our heart. Ano ang meron ako na pwedeng magamit ng aking Panginoon? Amen? Si Pedro, ang meron siya ay bangka. At yung bangka na meron siya ay ginamit mismo ng Panginoon bilang pulpito sa pagsasalita niya ng salita ng Diyos. And because of that boat, amen, dahil sa bangkang yon, napakaraming mga tao ang nakarinig ng salita ng Diyos nung panahon na yan. Amen? So ikaw, anong meron ka? If you have finances, you need to offer it back to God because it is needed for your calling. Amen po? Kung meron kang asawa, kailangan mong ibigay yan sa Panginoon. Kung meron kang sasakyan, kailangan mo ipagkaloob yan sa Panginoon. Kung meron kang flat, kung meron kang bahay, ipagkaloob mo yan sa Panginoon. Kung meron kang trabaho, kailangan ipagkaloob mo yan sa Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng meron ka ay kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Amen? Lahat ng kayamanan na meron ka, kayang gamitin ng Diyos. And you know what? Kung gusto mong maprotektahan yung kayamanan na meron ka, offer it back to God. You know what? I have this testimony. Alam niyo na meron kaming diba? Meron kaming sinimulan na flat, yung flat namin sa tabi nila Pastor. Flat 703. So yung 702. So yung flat 702. Yung flat 702 is by faith. Amen. Kami nila Iram, nila Tina, nila Kristen, nila Beb, sila Jessa. By faith. Amen. Talagang tinaya namin yung aming mga finances sa flat na yon. Amen. And you know what? I came to realize na habang tumatagal, habang nandun kami sa loob ng flat na yon, bigla kong nararamdaman na I am secured with my job. Because yung
trabaho na pinagtatrabuhan ko, yung sweldong nakukuha ko, is kailangan yun para ma-maintain yung flat na meron kami. Amen? At yung flat na yun ay ginagamit para sa gawain ng Diyos. Ginagamit para sa cell group. Ginagamit para sa practice ng dance. Minsan ginagamit ng youth. Ginagamit din para sa meeting kapag sobra na yung tao sa center. Amen? Ginagamit namin para sa prayer meeting. Kapag napakarami mga tao na gusto manood ng prayer meeting ng sabay-sabay. Amen? And bigla akong naramdaman na, I know my job is protected. I know my finances is protected. Because itong finances na meron ako, ang nagsusustain, isa yung finances ko, ang nagsusustain sa flat na meron kami. So as long as that flat is there, as long as that flat is being used for God's glory, as long as yung flat na yon ay pinagaganapan ng cell group, pinagaganapan ng prayer meeting, pinagpapracticean ng mga dancers, pinagaganapan ng youth ministry, I know na hindi ako magkakaroon ng kahit anong problema in my finances. Because I know my finances is being used by God. Amen? So kahit gaano karaming problema, ang dami naming problema doon kung alam nyo lang. Amen? Testimony sa dyan. Kahit anong daming problema meron kami sa 702, hindi namin yan bibitawan. Kahit anong mangyari, magpalit-palit man ng mga tao, hindi ko yan bibitawan. Why? Because I need that for me to be protected. Same thing with Simon. Amen? Same thing with Simon. Alam natin kung ano yung nangyari sa storya. Nung pinagamit niya yung kanyang bangka, amen, ito rin yung ginamit ng Diyos para bigyan siya ng malaking huli. Amen? So same thing with us. Ano yung meron ka? So sabi ko dito, kung gusto mong maprotektahan kung anong meron ka, ipagamit mo yan sa Diyos. Amen? Kung gusto mong maprotektahan yung asawa mo, ipagamit mo yan sa Diyos. Hindi yung ikaw pa yung unang nagagalit kapag late siya umuwi dahil galing ng cell group. Parang meron yun na. Buti na banggit. Amen? Wala pong kinausap. Amen? Saan ka na naman galing? Late ka na naman. Saan mo ba gusto manggaling? Sa mga taong hindi kilala ang Panginoon? Amen? So kung gusto mo protektahan yung relasyon ninyo mag-asawa, hayaan mo siya. Ipagamit mo siya para sa Panginoon. Amen? Kasi lagi mong tatandaan kapag meron kang karelasyon, kapag meron kang asawa, meron kang mister, meron kang misis na mas mahal ang Diyos kesa sa'yo, ibig sabihin, yung relasyon na meron ka is pagpapalain. Hindi masisira ng kahit anumang kasinungalingan ng demonyo yung relasyon ninyo dahil mas malalim pa yung pagmamahal ng partner ninyo sa Diyos natin. Amen? Kaya huwag ka masyadong nagger. Amen? Huwag ka masyadong kung pinapagalitan mo sana naman galing late na basta galing sa cell group, okay lang yan. Amen? Kung galing sa basketball, bahala kayo dyan. Amen? Basta ako cell group ang usapan natin. Amen? Cell group at gawain ng Diyos. Amen? Ipagamit mo sa Lord. Tignan mo, hindi kayo masisira. Kasi kapag ang Diyos is nasa gitna ng relasyon ninyo, alam niyo kung paano ayusin yung mga bagay. It is the Lord who will protect that relationship. Kung gusto mo protektahan yung anak mo, meron kang anak ngayon, meron kang anak sa Pilipinas, ipagamit mo sa Diyos. Ipasok mo sa Sunday school, ipasok mo sa youth ministry, sa kids ministry. If you want that child to be protected, ipagamit mo siya sa Panginoon. Amen? Kung gusto mo maprotektahan yung sasakyan mo na hindi ka maaksidente, ipagamit mo rin sa Panginoon. Simpleng bagay lang pero totoo. Posibleng mangyari. Amen? Ako super safe din ako kapag ako'y nagda-drive because I know for a fact na my God will protect me. Kasi this car, kapag ito Lord, pag ito is na-aksidente, pag ito ay nag-crash, ano pang gagamitin ng cell group namin? Amen? Ano pang gagamitin kapag meron kaming kailangan puntahan sa loob ng simbahan? Ano pang gagamitin namin papunta sa farm kapag meron ng Encounter God Retreat? Amen? Ano pang gagamitin namin papunta sa farm para sa aming Christmas party sa December 28? Amen? So I know my God will protect my car because I know it is being used for God's glory. So same thing with you. Kung gusto mong protektahan yung sasakyan na meron ka, kung meron ka mang flat ngayon, meron ka mang malaking kwarto ngayon, if you want the Lord to protect that, then use it for God's glory. Amen? Kasi dyan makikita yung milagro ng Panginoon.
Just like what happened to Peter. Again, the same boat na ginamit ng Diyos ay same boat na nagpakita at pinagpatungan ng mga milagro. Amen po? Amen? So yan yung number 1. Mabilis lang tayo kasi 4 lang tayo eh. Amen? So number 2, ano ang kailangan ng Panginoon in the middle of your calling? In the middle of your calling, sabi po dito in Luke 5, chapter 4, when he had finished speaking, nung siya ay natapos na mag-speak ng word of God sa mga taong naikinig sa kanya, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the net for a catch." You know what? This verse is very, very significant. Napaka-importante ng verse na to. Amen? Kasi kung titignan natin, sabi ko sa inyo kanina, kapag ikaw is isang mangingisda, number 1, mangingisda ka lang kapag gabi. Number 2, mangingisda ka lang sa mababaw o sa shallow. Kasi ang mga isda is wala yan sa mga malalalim. Amen? But this one, sabi dito, put out into deep water. Not just a shallow water, but the Lord asked Simon to go into deep water. So in the middle of your calling, ang isa pa sa kailangan ng Diyos sa'yo, you need to go to the deep. You need to go to the deep. Ang sabi ko dito, nag-search ako, ano ba yung ibig sabihin ng salitang deep water? And it says here, deep water is often associated with chaos, uncertainty, and danger. Amen? So yung pagpapapunta pala ng Panginoon kay Simon, kung ikaw is nasa human perspective, may kita mo, ay teka lang, pupunta ako sa deep water? Eh dun sa lugar na yon, or sa parte ng lawa kung saan malalim, walang kasiguraduhan doon. Merong danger doon. Merong chaos doon. Merong uncertainty doon. Amen? But in the middle of our calling, kapag tinawag ka ng Diyos, He will ask you to go to the deep. Ano, wala? Wala. He will ask you to go to the deep. Amen? I-ask ka niya na pumunta sa mga bagay o sa lugar na walang kasiguraduhan. Amen? You need to walk in the calling of the Lord. You need to have a deeper faith. Even if you think na illogical or it doesn't make sense, Lord, bakit mo ako papapuntahin sa deep water, but still, you need to do it. You need to get out of your comfort zone. That is what the Lord's need. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, kung ikaw ay binigyan ng calling ng Panginoon, you need to get out of your comfort zone. Kailangan matuto ka na humakbang kahit walang kasiguraduhan na meron kang tatapakan paghakbang mo. Amen? Kailangan matuto kang maglakad kahit walang kasiguraduhan na meron kang patutunguhan. Basta sinabi ng Diyos, kailangan mong gawin. Amen? And going to a deep water, ang pagpunta sa isang malalim na tubig, it is a call to a radical faith. You need to have a radical faith. Amen? Kasi ang pupuntahan mo, ang calling ng Diyos, kasi hindi basta-basta. It requires a huge amount of faith in order for you to finish your calling. Amen? At ang pagpunta sa deep water, ang pag-ask ng Panginoon na pumunta ka sa mga bagay na hindi ka komportable, pumunta ka sa mga bagay na walang kasiguraduhan, it requires obedience. The Lord needs your obedience. To go to the deep water, you need to have faith. That's number 1. Number 2, to go to the deep water, you need to have an obedience. Amen? Yung klase ng obedience na hindi nasisira in due time. Kasi napakaraming mga Kristiyano na malalim ngayon, on fire ngayon, handang tumapak ngayon sa walang kasiguraduhan, pero merong timetable. After 2 years lang, ayun, sawa na ako, iba na lang ulit. After 1 year lang, ayoko na tumapak sa ulit.
Amen? Merong mga timetable. So dapat kapag ikaw is yung Kristiyanong obedient, dapat hindi ikaw yung Kristiyanong Buda-Buda. Alam niyo yung Buda-Buda? Sabihin ko ba? Kasi sino dito nakakailam ng Kristiyanong Buda-Buda? Taas yung kamay. Oh, di ba? Konti lang. Huwag kang Kristiyanong Buda-Buda. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang Kristiyanong Buda-Buda. Oh, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Buda-Buda? Sikat na sikat to dati, amen? At sa preaching ko rin to sinabi, nakarinig ko rin to sa isang pastor, sinabi ko sa preaching ko, tapos naging sikat na siya. So ngayon ibabalik ko kasi nawala na yung nawala na yung nagsasalita, amen? So akin na ulit to, amen? Huwag kang Kristiyanong Buda-Buda. Paano Buda-Buda, Brother Gab? Meron po akong storya. Yan. Story time. Yung mga gusto niyo yung mga story time eh. Meron pong isang, bigyan niyo ako ng isang paniniwala. Wag lang yung taga dito Buddhism, tama ba yun? Ha? Buddhism. Merong Buddhism. Isa pang paniniwala. Ha? Hindu. Ano pinapaniwalaan ng mga taga-Hindu? Baka? O sige, baka. Kunyari, baka na lang, no? So, merong tatlong tao. Merong isang Kristiyano, merong isang Hindu, at merong isang Buddhism. Amen? So, yung Buddhism, ang pinaglilingkuran niya, or ang sinasampa niya is si Buddha. Yung Hinduism naman, ang sinasampa niya is yung baka. Tapos, o wag daw yon, iba na lang, iba pa. Magbigyan niyo ako na isa. Sino sinasamba nun? O sige, wag na lang natin. Bigyan na lang natin, kunyari, tawag doon, Kakrotism. I mean, ako na si Kakrotism. Naniniwala sa ipis, kunyari lang, okay? Okay, kunyari lang naman, amen? Wala na akong maisip eh. Amen, pero kailangan, si Buddha kasi kailangan ko talaga, so pasensya na, amen? So, meron tatlong karakter, amen? Merong isang Kristiyano, merong isang Buddhism, tapos yung naniniwala sa ipis. Okay? So ngayon, nagkaroon sila ng paligsahan. Sabi nila, kung totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, or yung Diyos na pinaglilingkuran natin, para malaman natin kung sino yung totoo, pupunta tayo sa pinakamataas na bundok at tatalon tayo. Amen? Sa pagtalon mo, tatawagin mo ngayon yung pinaglilingkuran mo. Amen? Kung sino yung mabuhay, yung Diyos na ang totoo. So ngayon, yung Christian, okay na okay ako dyan. Because I know my God na pinaghisilbihan ko. Amen? Alam ko yan. Kayang-kaya ko yan. Amen? Kasi naniniwala ako sa Panginoon. I have a deep faith. I have a radical faith to my God. So ngayon, itong tatlong to, pumunta na sa taas ng... Saan sila pumunta? Taas ng bundok. Ang nauna is yung naniniwala sa ipis. Amen? So ngayon, nasa cliff. Nasa cliff. Tumalon na yung naniniwala sa ipis. So sabi niya, ipis! Patay. Walang ipis na nagsalba ng buhay niya. Amen? Grabe yung pananampalataya nitong tatlo, no? Handang isibuwis ang kanilang buhay. Amen? Ngayon naman, yung naniniwala kay Buddha, sabi niya, tumalon siya. Buddha! Nabuhay! Nabuhay siya. Amen? Nabuhay. So ngayon, ito na yung Kristiyano. Nakita nyo, naglalakad nyo, naniniwala kay Buddha. Sige. By faith, no? Tumalon siya. Talon. Jesus! Nung malapit na, Buddha! Patay si Kristiyano. Bakit? Kasi ang obedience ay yung paniniwala, may timetable. Kapag minsan ganun ka talaga eh. Kapag hindi ka nasigurado, kapag pinapapunta ka na sa malalim na walang kasiguraduhan, biglang nababago yung pananampalataya mo. Kaya sabihin mo, sa katabi mo, wag kang Kristiyanong Buda-Buda. Amen? Oh, may babaunin kayo ngayong gabi.
Amen? Alam niyo na yun. Kaya pag may sabi sa'yo, pag merong mga Kristiyano na, grabe, pinanghihinaan ako ng loob, no? Hindi ko na alam gagawin ko, na wala nang trabaho, namatay yung magulang ko, yung anak ko may sakit. Kapatid, magtiwala ka na, huwag kang buda-buda. Amen? Hanggang dulo, lalakarin natin to. Hanggang dulo, tatawirin natin to. Amen? So, in your calling, in the middle of your calling, isa sa kailangan ng Diyos, you need to go to the deep. You need to go to the uncertainty. You need to go to those places na hindi ka sigurado. Basta pinapapunta ka ng Panginoon, pumunta ka. Amen? Yan yung calling. Kaya ang hirap lakaran ng calling. Kasi laging hindi ka sigurado. Paano ba ako, Lord, makakapagsigurado na makakabuo ako ng 12? Ewan nga, hindi ako mapagpastay. Amen? Paano ba ako makakasigurado, Lord, na makakapagbuo ako ng cell group? Ako nga laging late. Amen? Amen po? So again, you need to have a radical faith. In the middle of your calling, you need to go to the deep. Kahit hindi ka sigurado, punta ka. Basta pinapapunta ka ng Panginoon. Praise God, nabasa natin to kasi alam natin kung ano mangyari. Kapag pumunta siya, maraming isda. Pag hindi siya pumunta, walang isda. Amen? So tayo, paano pag hindi natin alam kung ano yung mangyari? Amen? Amen? Number 3. Ay, hindi pa pala. So sabi dito, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Nung inutusan ng Panginoong Jesus si Pedro na pumunta sa deep water at i-cast niya yung kanyang net, sumagot si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, buong gabi na kaming nagtatrabaho, pero wala kaming nakuha na kahit ano. Sino dito yung dumating na sa punto ng kanyang buhay na ginawa mo na yung lahat? Lahat ng lakas mo, binigay mo na. Lahat ng karunungan mo, binigay mo na. Amen? Lahat ng oras, binigay mo na. Pero wala kang nakukuha in return. Lahat binigay mo na sa cell group mo, pero wala kang nakukuha in return. Lahat binigay mo na sa trabaho mo, pero hanggang ngayon delay pa rin yung sahod mo. Amen. Lahat ng kayamanan mo binigay mo na para sa isang kapamilya mo na may sakit, pero hanggang ngayon bakit yung sakit niya is palalim pa rin ng palalim? Alam mo yun, yung sabi ko sa isang preaching, para kang nasa loob ng treadmill. Natakbo ka ng takbo, takbo ka ng takbo, pero hindi ka umaalis sa kinakatayuan mo. Nakakala mo ang layo mo na kasi pagod ka na takbo ka ng takbo, pero hindi ka umaalis. Ganon yung nangyari sa kanila. Buong gabi silang nagtatrabaho, pero walang nangyari. Amen? So can you see the frustration? Amen? Kung ako siguro ng mga panahon na yun, no? Kasi kinabubuhay ko is pangingisda. Tapos buong gabi ako na namimingwit, wala ako napamingwit. Aba, umaga pa lang mainit na ulo ko. Amen? Naglilinis siguro ako ng lambat, tapos may kumalabit sa akin, baka tadyakan ko. Amen? Wala kaming kakainin eh. Amen? So you see the frustration? Amen? But see the radical faith of Simon during this time. Sabi niya, but because you say so, dahil sinabi mo, O Diyos, I will let down the nets. Amen? I will let down the nets. Ulitin ko. Paulit-ulit. You need to get out of your comfort zone. Kahit hindi ka sigurado sa pwedeng mangyari, kapag tinawag ka na maging cell group leader, you need to step forward. Pag tinawag ka na ikaw ay magiging future pastor, you need to step forward. Amen? Pag tinawag ka na ikaw is magiging missionary, you need to step forward. Pag tinawag ka na magiging worship leader ka, you need to step forward. Pag tinawag ka magiging dancer ka sa ministry ng Panginoon, you need to step forward. Amen? All you need to have is to have that huge amount of faith, and you need to do it. Just do it. At tignan natin kung anong klaseng milagro yung kayang ibigay ng Diyos sa pagsunod mo sa Kanya. Just do it, kapatid. Amen?
Baka ang kasunod na pala na milagro ng Panginoon sa pagsunod mo sa calling niya ay yung magandang trabaho na matagal mo nang inaasam. Baka ang milagro na pala na kasunod sa pagsunod mo sa calling ng Panginoon ay yung magandang schedule na matagal mo nang pinagpipray. Amen? You can never tell, you can never know kung ano yung kayang ibigay ng Diyos sa'yo kapag ginawa mo kung ano yung pinapagawa niya. Just do it. Amen? Number 3. Patapos na. Ano oras na ba? 10:30 na. Number 3. We need to have a right attitude. In the middle of the calling, the Lord needs a right attitude. Amen? The moment na sinunod ni Peter, na sinabi niya, sige Panginoon, dahil sinabi mo, gagawin ko. Mangingisda ako, ikakas ko yung lambat ko. Amen, dahil sinabi mo. At ang nangyari is, nakakuha sila ng napakaraming mga isda. Amen? At sa sobrang dami ng isda, sabi sa verse na binasa natin kanina, parang na-break na yung kanilang mga lambat sa sobrang dami. At hindi lang basta muntik na ma-break, yung mga bangka na sinasakyan nila is halos palubog na sa sobrang dami. Amen? And the moment that Simon saw that miracle, hindi siya nagmalaki. Ang ginawa niya, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, O Lord. I am a sinful man." You know what? The Lord needs your right attitude. The Lord needs your right attitude whenever a miracle happen in your life. Kasi sa middle ng sa pinilalakaran talaga nating calling, napakaraming milagro na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi mo mabibilang yung milagro na gagawin ng Diyos sa buhay mo kapag nilalakaran mo yung calling niya. Amen? And you need to have a right attitude whenever a miracle happen. Amen? Kasi posible, kung hindi malalim si Pedro, the moment na makita niya na napakaraming mga isda, pwede niya na iwanan niya yung Panginoong Jesus. Okay na ako dito eh. Marami na akong huli. Meron na milagro nangyari sa buhay ko. Amen? That's not the right attitude. Amen? Kasi po, the right attitude, whenever a miracle happen in your life, mas lalo mong nakikita kung sino ka. The more na maraming milagro ang nangyari sa buhay mo, mas lalo mong nakikita how unworthy you are sa miracle na natatanggap mo. And that is the right attitude. Amen? Each and every day, each and every after miracle, you need to remind yourself, "Oh Lord, I am not worthy. I am not worthy. Amen. I am a sinful man, oh God. I don't deserve this." Amen. That's the right attitude. An attitude of humbleness and humility. That is what the Lord needs. Your humility, your humbleness before His presence. Amen. And once the Lord saw that humbleness, once the Lord saw that humility, sinabi niya kay Simon, "Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people." Amen. Sabi ni Simon kanina, "Panginoon, ako'y makasalanan. Panginoon, ang dami kong ginagawang mali sa buhay ko. Lord, I'm not worthy of your presence. Lord, I'm not worthy na lakaran yung calling ko sa buhay, yung calling mo sa buhay ko. I'm not worthy because I am a sinful man. Makasalanan akong tao, Panginoon. Hindi ko kaya yung pinapagawa mo or kahit anong ipapagawa mo." But God says to Peter, at personal din niyang sinasabi sa iyo, "Anak, kung pakiramdam mo man na ikaw'y makasalanan, kung pakiramdam mo man na ikaw ay unworthy, anak, do not be afraid." Huwag kang matakot. Amen? Kasi kahit sino ka pa, kahit ano pang ginawa mo sa buhay mo, kahit sino ka pa, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Kahit sino ka pa, gagamitin ka ng Diyos. Kahit naabutan ka ng Panginoon sa pagtawag sa iyo na nasa gitna ka ng bisyo, gagamitin ka ng Diyos. Kapag inabutan ka ng Panginoon sa pagtawag niya sa calling mo na nasa malaking relasyon ka, is gagamitin ka pa rin ng Diyos. Amen? Kapag nasa gitna ka ng kasalanan, sa pagtawag sa iyo ng Panginoon, gagamitin pa rin ng Diyos
ang buhay mo. Totoo yan. Amen? Totoo yan. Lagi natin tatandaan. Pero, hindi ka dapat manatili na ganyan. Amen? Marahil na tinawag ka ng Diyos in the middle of your vices. Praise the Lord, gagamitin ka pa rin niya. Pero hindi ka dapat manatili dyan. Amen? Hindi ka dapat manatili dyan. Kasi lagi nating tatandaan, whenever God called you, hindi kanya tatawagin para lang hayaang mag-isa. Whenever the Lord called you, He will always be on your side. Patuloy mo siyang makakasama. Patuloy siyang maglalakad kasama mo. Amen? Kaya kung inabutan ka ng Panginoon na makasalanan ka, do not be afraid. Embrace your calling. Okay lang yan. But, hindi ka dapat manatiling ganyan. Dahil sa paglakad sa Panginoon, dyan ka unti-unting mababago. Sa paglakad mo sa Panginoon, kung dating babaero ka, sabi ng pastor natin, magiging mabuti at mabuti ka ng tao. Amen? Kung dating dumadaan ka sa bisyo, nung tinawag ka ng Panginoon, sa patuloy na paglakad mo sa calling ng Diyos, unti-unti nang nawawala yung bisyo mo. Amen? Dahil kung totoong lumalakad ka kasama ng Diyos, magbabago ka. Amen? Kung inabutan ka ng Diyos na makasalanan at nananatili kang makasalanan, kapatid, kailangan mo taningin yung sarili mo, do I have the right attitude? Nagbabago ba ako? Kasi kung hindi ka nagbabago, kapatid, believe me, hindi mo kasama ang Panginoon. Hindi mo kasama ang Diyos. Because the presence of God is so powerful. Powerful than your flesh. Powerful than your mind. Powerful than your heart. The Word of God, the presence of the Lord, it's so powerful. Amen? Na kapag may mali kang ginagawa sa buhay mo, sa paglakad mo, sa calling niya, siya yung mismo magre-rebuke sa'yo. And whenever God rebuke you, kapatid, kung naririnig mo yung rebuke niya sa'yo at yung malalim yung relasyon mo sa Kanya, magbabago ka. Magbabago ka. Amen? Tignan mo yung katabi mo, nagbago na ba? Amen? Unti-unti kang mababago from glory to glory to glory. Amen? Kasi ang hirap, sige palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Ang hirap naman na every Friday kang nasa loob ng simbahan, every week kang nasa loob ng cell group, tapos yung buhay mo pa ulit-ulit lang din. Kapatid, nagsasayang ka ng oras mo. Amen? Nagsasayang ka ng oras mo kasi again, dapat nababago ka. Dapat every Friday na umaten ka, dapat yung presensya ng Panginoon sa buhay mo palaki ng palaki, palakas ng palakas. Yung kanyang salita sa tenga mo, dapat lalo mo yang naririnig. Amen? Kasi kung ang purpose mo kung bakit ka umaten ng simbahan is para magbawas lang ng kasalanan, kapatid, that's not the calling of God. Amen? There should be a change of mindset, change of heart, change of attitude whenever we are in the middle of our calling. Amen? And last one, number 4. Sabi ko sa inyo kanina, nung nagsalita ako, sabi ko sa inyo kanina, yung Word of God is parang parang yung candy ng dynamite. Tama? Siguro yung mga sinabi ko sa inyo, yung mula number 1, number 2, and number 3, malamang na devotion nyo na. Malamang narinig nyo na sa cell group leader nyo. Malamang narinig nyo na sa kapwa nyo disciple. Amen? Kasi we're just talking about our faith. Amen? We're talking about our obedience. We're talking about our right attitude. Amen? And every day, every week, ganyan yung lagi natin naririnig. Amen? So malamang, ito is parang normal na sa inyo yung number 1 and 3. Pero itong number 4, ito yung chocolate sa loob ng dynamite. It is a new revelation nung binabasa ko to. Lord, oo nga, meron pala akong namimiss. And probably, nung binasa mo yung set of verses na to, na-miss mo rin to. Kung hindi mo man na-miss, praise the Lord. Pero ako na-miss ko. Ngayon ko lang siya nakita. Amen? Gusto niyo malaman ko ano yung number 4? In the middle of your calling, He needs you to pull the nets. Oh, Gab, anong ibig sabihin yan? Ba't hindi ko naintindihan? Ito na, explain ko. Amen?
You need to pull the nets. Kung maaalala natin yung verse na binasa natin, the Lord said to Peter, cast out the nets. Not just one net, but nets. Amen. Hindi lang isang lambat, kundi maraming lambat. Kasi alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Alam ng Diyos kung ano yung miracle na mangyayari. Kaya kailangan ng maraming lambat. Bilang isang fisherman, kapag ikaw ay nangingisda, yung merong tawag doon, yung stick. Yan is 1:1. Isa ka lang. Amen? Pero pag sinabi nating lambat, hindi mo kaya mag-isa yan, kapatid. Amen? And kung babasahin natin lahat, sabi dito, the Lord saw 2 boats. Not just one boat, He saw 2 boats. Every time na binabasa natin itong set of verses na to, ang lagi nating nakikita si Pedro. Kung paano sumunod si Pedro. Kung paano pumunta si Pedro sa pinakamalalim na parte ng dagat. Kung paano naging obedient si Pedro. Kung paano sinabi ni Pedro na, Lord, I am a sinful man. All about Peter. Amen. But alam mo ba na hindi lang si Pedro ang tao sa sitwasyon na yan? Hindi lang si Peter ang nakaranas ng milagro. Hindi lang si Peter ang sumunod. Hindi lang si Peter yung nag-angat ng lambat. Amen? Sabi po dito, ay, nawala. Ayan. So hindi lang si Pedro ang nag-angat ng lambat. Amen po. Sige, hintayin ko yung PowerPoint. Yun kasi lagi natin nakikita. Si Peter, the obedience of Peter. The self-assessment of Peter. But again, it's not just Peter. So sabi dito, Master, we've worked hard all night. Hindi niya sinabing, Master, I work hard all night. He said, we've worked hard all night. Nakikita ninyo? So hindi lang isa-isa. Marami silang nagtrabaho all night. Amen. So sabi pa dito, they had done so. Their nets began to break. They signaled their partners to help them. You see the plurality of the words? They. Amen? So in the middle of the calling pala, kapatid, hindi ka nag-iisa. Amen? Si Pedro ang personal na kinakausap, pero hindi siya mag-isa. Parang cell group leader mo. Ang cell group leader mo ang personal na kinakausap, pero hindi siya mag-isa. Amen? The miracle will not happen. Hindi nila may aangat yung mga isda kung si Pedro mag-isa. Same thing with your calling. Ang calling mo sa Panginoon, hindi mo yan magagawa kapag ikaw ay mag-isa. Ang paglilid mo ng cell group mo, kapatid, hindi mo yan magagawa kung ikaw ay mag-isa. You need to have someone. Just like Peter, meron siyang mga kasama. At alam niyo kung sino yung kasama niya? Si James at si John. And then sa Matthew, nandun din si Andrew. The disciples of God. The first disciples na tinawag ng Panginoon. Amen? So kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, lagi mong tatandaan na kahit kailan ay hindi ka mag-iisa. Amen? Ang namimiss kasi natin, kapag tayo is nasa loob ng calling natin, o kasi ang calling natin talaga is to fish for people eh. Amen? So ang calling natin, ang gusto natin mangyari is mapalago yung cell group na meron tayo. Amen? Na dumami yung mga disciples natin. Amen? Ang nagiging mali lang, ang nagiging pagkukulang lang natin is hindi natin nakita yung nasa verse. Hinahayaan natin na si Peter ang kumilos mag-isa.
Parang sa gawain natin sa loob ng simbahan, hinahayaan natin na yung leader natin ang kumilos mag-isa. Kapatid, marami mang ani, marami mang isdang kukunin, marami mang lambat na iaakyat. Available man lahat ng yan. Pero kung hindi mo tutulungan yung leader mo, hindi yan mapupunta sa bangka. Amen? So number 4, in the middle of your calling, you need to help each other to pull up the nets. Kailan yung huling beses na hinawakan mo yung kamay ng cell group leader mo na, Nay, Tay, tutulungan kita? Kailan yung huling pagkakataon na kahit sa panalangin lang ay tinulungan mo yung cell group leader mo? Or baka naman kasi, okay lang yan, kaya niya na yan. Full of wisdom naman yan, amen? Magaling naman niya magsalita, so okay na yan, kaya niya yan. But no, if you want the calling to happen, we need to work together. Lagi nating tatandaan yan. Just like what happened in this verse, in this set of verses, sila ay nagtulungan. Hindi nila hinayaan na si Pedro lang ang kumilos. Yes, na kay Pedro ang instruction, si Pedro ang personal na kinakausap, pero hindi siya mag-isa na kumilos. Uulitin ko. Ang Diyos personal na kumakausap sa mga leader ninyo. Ang Diyos personal na nagbibigay ng instruction sa mga cell group leader ninyo. Ang Diyos ay personal na ipag-usap sa pastor natin sa Pilipinas at pastor natin dito sa UAE. Pero again, hindi lang sila mag-isa sa calling na nilalakaran natin sa simbahang ito. We need to help each other. Amen? So dapat pagkatapos ng mensaheng ito, yung story na to is maalala natin sa sense na sila ay nagtulungan for that great catch of fish to happen. Amen? So yun yung pinakagusto kong ibigay sa atin ngayong gabing ito. We need to work together. A miracle is already there. Miracle is mangyayari na. It is present na. Itinalagayan na yan ng Panginoon. But you need to hold the hand of each other. You need to hold the hand of your leader. If you want to have a great catch of fish, work together. Can I please call on the worship team? Amen. Dapat pagkatapos na mensahe na to, sasabihin mo, Nay, kasama mo na ako sa calling. Tay, kasama mo na ako sa paglakad mo sa calling mo. Tay, simula sa oras na ito, Nay, simula sa oras na to, yung pangako ng simbahan sa'yo na magiging leader of leader ka, mangyayari yan kasi tutulungan kita. Amen? Kung yung cell group mo ngayon is kakaunti at paunti ng paunti, amen? Kung nagsimula kayo na madami tas paunti-unti, it's now time for you to hold the hand of your cell group leader. Nay, tutulungan kitang ibangon ng cell group na to. Nay, tutulungan kita sa calling mo. Nay, hindi ka na kailanman maglalakad mag-isa. Nay, Tay, sasamahan na kita na iangat ang lambat para magawa mo yung calling ng Diyos para sa'yo. Ang problema sa atin, kapatid, hindi tayo kumikilos. Just like how other people read these verses, they're just focused to Peter. But now it's time for you to focus dun sa mga taong tumulong kay Pedro na kunin yung mga isda. Amen? Help your leader. Help each other. Amen? So tonight, tapos na po tayo. Yun na yung gusto kong ibigay sa inyo. Amen? In the middle of your calling, the Lord needs 4 things. Kailangan ng Diyos ang 4 mula sa'yo. Number 1 is, He needs your boat. Kailangan niya gamitin kung anong meron ka. Amen? Kung anong meron ka, yan ang gagamitin ng Diyos sa calling mo. Number 2, He needs you to go to the deep. Whenever God called you, do not be afraid
to step forward even though you're not sure of anything. And then yung pangatlo, you need to have a right attitude. In the middle of our calling, have humility, a humble heart. And number 4, in the middle of your calling, you need to help each other to pull up the nets. Pull up the nets, kapatid. Help each other to pull up the nets. Amen. Our mission, our vision in this church is to go and make disciples. Sabi ng pastor natin, napakarami mga tao nangangailangan ng salita ng Panginoon. Kapatid, it's now your time for you to wake up and tulungan mo yung cell group leader mo to pull up the nets. Amen? So I believe, I pray na lahat tayo is meron na pulot at meron tayong nakuha ngayong gabing ito. Tonight, we will do a gesture. Meron tayong gagawin ngayong gabing ito. Amen? Meron tayong gagawin. Alam niyo yung relationship nila James, nila John, nila Peter, for sure, close to close yan. Magkakasamang mga fisherman yan. Amen? So what I see in this in our church right now, in our cell group, sometimes nakakalimutan natin or nami-miss natin na hawakan ang isa't isa. Natulungan yung isa't isa. Amen? Na tulungang iangat yung lambat ng isa't isa. Minsan na nagagawa pa nga natin, imbis na iangat yung lambat ng bawat isa, ikaw pa yung mismong nagpapalubok at nagpapabigat sa lambat. Amen? But right after this message, I pray na lahat po tayo, tulong tayo. Kung yung cell group leader mo merong pinagdadaanan, help him, help her. Pray for that person. Kung yung katabi mo sa cell group merong mabigat na lambat na pinagdadaanan, help your cell group. Tulungan mo siyang mag-angat. So tonight, we will do a gesture. Mamaya maghahawak-hawak tayo ng kamay. I will ask each and every one of you to go with your cell group, your network, and hold the hands of each other as we worship our God. You know what? Worship is so powerful. If we want our cell group to be protected, we need to offer it to God. If we want our cell group to stand strong, we need to offer it to God. And one way for us to offer it to God is for us to worship together. So can we please all stand? And before tayong lumapit sa mga cell group natin, I want you to have this moment. Have this moment and have this realization sa buhay mo. And think of the calling na meron ang Diyos sa bawat isa. Have this moment. Ikaw ba ay nagkulang? May mga bagay ka ba na hindi pinapagamit sa Panginoon? May mga bagay ka ba na iniipit sa Panginoon? May mga bagay ka ba na hindi nile-let go sa Diyos? Kapatid, now is the time for you to have a self-assessment. Ano yung mga bagay na yun? And pray for it and offer it back to God. Kung hindi mo pa ino-offer yung puso mo sa Panginoon, offer it to God. Kung hindi mo pa ino-offer yung relationship mo sa Panginoon, offer it to God. Kung hindi mo pa ino-offer yung trabaho mo sa Panginoon, offer it to God. Kung hindi mo pa ino-offer yung anak mo sa Panginoon, offer it to God. Amen? Give it all to God. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. And yung ikaw yung klase ng Kristiyano na hanggang ngayon ay takot. Kung ikaw yung klase ng Kristiyano na hanggang ngayon ay nagdududa sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw yung Diyos na takot sa malalim na parte ng buhay mo or malalim na parte ng buhay na ito, kapatid, now is the time for you to have a right heart with God. Step out of your comfort zone. Kung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo. Kung sinabi at binigay sa iyo ng Panginoon yung vision, huwag kang matakot, gawin mo. Kung pinakita sa iyo ng Diyos yung magiging future mo, huwag kang matakot, gawin mo. Now is the time for you to step out of your comfort zone and have a radical faith.
And if you are the disciple na maraming hindi tamang attitude before God in the middle of your calling, now is your time to ask for God's forgiveness. Now it's your time to make it right with the Lord. And the last one in the middle of your calling, kung ikaw yung klase ng disciple na mula noon hanggang ngayon ay kumikilos mag-isa at hinahayaan lang ang iba. Now is the time. Now is the time, kapatid, for you to open your heart and extend help sa ibang mga tao. Tonight we will worship the Lord. As we do our self-assessment, we will give glory to Him because His name is great. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's give a best clap offering to our King. Oh, hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great Come on, hallelujah. is our God. Worship the King of Kings and the Lord of Lords. Sing how great, Hallelujah. how great. If there's anything na kailangan mabago ngayong gabing ito, come on, offer it to God. Hallelujah. Because He is great and He is willing. He's great and He's willing. Hallelujah. Oh, hallelujah. Is our God. Sing with me, Panginoon, kung paano naramdaman ni Pedro ang presensya mo pagkatapos ng milagro, we pray, Father, that we will feel the same tonight, God. Hallelujah. As we stand before your presence, Lord. As we stand before your presence, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. is our God. Sing with me, how great Thank you, Jesus. is our God. Thank you, Jesus. And all will see how great, how great Come on, let's sing. is our God. Let's sing the name that is above every name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' name above all names. Worthy of our praise. You are worthy of all praise. Hallelujah. And my heart will sing, how great is our God. Thank you, Jesus. Now, as we go deeper in our worship, katulad sabi ko sa inyo kanina, I want you to go to your cell group right now. Isama niyo yung cell group leader ninyo, and I want you to hold each other's hand. Amen? Kung ikaw yung disciple na kahit kailan ay hindi pa natulungan ng leader mo na maghatak at mag-angat ng lambat, doon ka sa tabi niya. Amen? Doon ka sa tabi niya. Amen? Sige lang, I'll give you time. Amen? We will do tonight something that we haven't done before. Baba daw kayo dun. Huwag ka na, Tim. Kailangan ko ng kakanta. Mag-isa ako dito. Bro, Chrismon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So now tonight, we haven't done this before. We haven't done worshiping together, holding the hands of each other, and worshiping the Lord. Amen? So ngayon, habang hawak-hawak mo yung kamay ng katabi mo,
dapat pinapangako mo na sa puso mo na itong mga kamay na hawak ko ngayong gabi ay mga kamay na hindi ko nabibitiwan kailanman. Na itong mga kamay na to ngayong gabi na hawak-hawak ko ay yung kamay na tutulungan ko. Kung hawak mo man yung kamay ng cell group leader mo ngayong gabing ito, gusto kong hawakan mo yung kamay na yan na mahigpit, na parang sinasabi niya na, Nay, Tay, hindi na kita bibiguin kailanman. Hindi na kita iiwan kailanman. Tutulungan na kita mula sa oras na ito. Hallelujah. Tonight, we will give glory to our God and we will offer our cell group to our King. We will offer our cell group to the name of Jesus, the name that is above every name. Hallelujah, the name that is above every name. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let's sing. The name that is above every name. The name is above every name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' name above. Oh! Oh, hallelujah. Lord, itong mga kamay na to ay hindi na namin bibitawan, Panginoon. Hallelujah. Lord, tutulong na kami sa cell group namin from now on, God. Lord, ihanda mo na yung mga isda. Ihanda mo na yung mga isda, Panginoon. Dahil handa na kami na tulungan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. And my heart will sing. And my heart will sing. Hallelujah. Let's sing, how great. Let's sing, how great. Come on. Yung mataas na kamay para sa Diyos. Oh, Lord. Lord, we offer our cell group, God. We offer our calling. We offer this church, God. Hallelujah. Use us for your glory. Use us for your glory, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let's continue to sing. Let's sing, how great. Let's sing, how great. Let's sing, how great. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for this moment as we worship together. Thank you, Lord God. Let's sing this, sings my soul. Oh, hallelujah. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to thee. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Strengthen this family, God. Strengthen this family, Lord. Strengthen this family, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Then sings my soul, my Savior God to Oh, how great thou art. Thank you, God. Come on, let's sing it for the last time. Let's sing it for the last time. Come on, sige, kung gusto mo yakapin yung bawat isa. Come on, let's sing it for the last time. Oh! Oh! Holy! Oh! Jesus! Lord, salamat sa tiwala, Panginoon. This cell group is yours, Lord God. Itong church na to ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Come on, let's sing. This sings my soul. Oh, thank you, God.
want to sing once again for the last time. Sa pinakahuling pagkakataon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, how great thou art! How great thou art, God!